Praise God. Balik po tayo. Purihin ang Panginoon. Tunay na ang Diyos kailanman ay hindi po nagbabago. So welcome po muli sa ating pong Thursday Intercede or we call it Prayer Gathering. Sa lahat ng kasama natin sa Facebook Live, sa YouTube, dito po sa Panambahan at sa Zoom online. Sa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. So sa gabing ito ay pag-uusapan po natin ang kahalagahan ba, gaano ba kahalaga ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kadalasan sinasabi natin na ang Biblia ay kung ito ay iyong babasahin, it is full of information about history, yung karakteristik ng Panginoon, ang kalagayan ng tao sa Diyos, sa kanyang muling pagbabalik, ang kanyang muling pagkabuhay, at marami pang kwento tayong makikita. But, if we obey, follow the precepts of the Lord, if we continue to apply it in our lives, hindi lamang po informasyon o information ang makukuha natin. Kung hindi, ikaw at ako ang siyang patotoo that we are being transformed. So we call it transformation. As we continue to this journey sa buhay nating ito, ay marami pa ring tao ang nagsasabing bakit kailangang magbasa ng Biblia? O kaya minsan ay parang ang hirap namang magbasa ng Biblia kasi yung iba parang pampatulog. No po, hindi ka po nag-iisa. Ako din po ay kadalasang ganon ang nangyayari at may mga pagkakataon na minsan nung bago akong mananampalataya, I don't know where to start. Sisimulan ko ba sa Matthew, sa Mark, sa Luke, sa John, or sa Genesis, or ano ba, hindi ko talaga alam. At yung iba naman ay parang napaka-old fashion naman, 'di ba? Bakit kailangan pa ng libro? Meron namang online. Even though naka-online na, meron ng audio Bible and yet people are still wondering bakit kailangan magbasa ng Biblia. So saan man tayo naroon ngayon, alam kong lahat tayo ay nangangailangan ng gabay. Nangangailangan tayo ng tulong. At sa ating pong buhay na ating pong tinatahak sa mundong ito, patungo po sa malapit na relasyon sa Diyos, tayong lahat ay nangangailangan ng gabay ng salita ng Panginoon. Amen? Mayroon nga isang pastor ang nagtanong, ang sabi naniniwala ba kayo na ang Biblia ay salita ng Diyos? Maraming nagsabing Amen. At marami naman nagsasabi na naniniwala ba kayo na yung Biblia ay pangako, maraming pangako ang Panginoon at marami nagsasabing Amen. At may sabi pa nung pastor, kung naniniwala kayo, bakit hindi ninyo binabasa ang Biblia? And we call it yung love letter ni Jesus ng God sa atin pong lahat. At nawa po sa gabing ito ay patuloy tayo na bigyan ng pagkakataon ng Panginoon na maipahayag po ang salitang ito, yung kahalagahan na ito, dahil napaka-importante po ito. Yung pagbabasa po ng Biblia. It is part of, we call it spiritual discipline. Okay? Kapag ako po ay kunyari ay gusto kong lumakas, gusto kong lumaki yung muscle ko, ang kailangan kong gawin ay magbuhat ako ng dumbbell o aerobics o ano man yung dapat kong gawin para ako ay lumakas, magkaroon ng muscle. Hindi ko pwedeng iutos ito kay Kuya Alan. Ano? Kuya Alan, gusto kong lumakas, gusto kong magkaroon ng malaking muscle. Pwede bang ikaw ang magbuhat ng dumbbell para sa akin? Hindi pwede, di ba? Kasi siya yung lalakas at lalaki ang muscle, hindi ako. Ganon din po sa pagbabasa ng Biblia. Hindi natin to pwedeng i-delegate dahil yung pagbabasa ng Biblia ay ito po ay personal mong pakikipagniig sa Panginoon. Kung gusto mong lumakas sa iyong buhay na pananampalataya, read your Bible every day. Amen. Okay, why? There are some reason why you are not reading your Bible. And I will give you 10 reasons tonight bakit may mga taong pagka sinasabing nagbabasa ka ba ng Biblia, ang sinasabi nila hindi. Minsan, pag may oras. Pero kapag tinanong mo sila kung ano yung gusto mo ba nung makita yung plano ng Panginoon sa'yo, kadalasang sagot nila ay, yes, why not? But here are some barriers kung bakit ayaw magbasa ng Biblia ng karamihan. Yung una, sabi nila, hindi naman kasi ako relihiyoso.
I'm not religious. Alam natin na yung Biblia is best-selling book of all time. At dito ipinakita na merong isang tao sa persona po ng ating Panginoong Jesus na naglakad sa mundong ibabaw na ito, na isa na siya sa pinaka-most influential person na nabuhay sa mundong ito. And maraming tao ay kahit ganun yung pagkakaintindi nila, katulad ng mga nakaraan ay na marami tayo napanood, yung Passion of Christ, yung Semana Santa, Ten Commandments, and yet people don't worship God. Tama? Alam lang nila, pero hindi naman talaga nila ito parang sabihing sinasa puso. At kung titingnan natin na merong isang Jesus na nabuhay sa mundong ito, na ang kanyang dalang mensahe ay pag-ibig. At kaya niyang baguhin ang buhay ko at ang buhay mo dahil siya ay merong kapangyarihan na gawin ito. Even you are not religious, you can read your Bible. Sabi ng iba, kasi English naman yan. So para sa mga Amerikano lang yan. Hindi po. Meron pong 531 languages na kung saan ay na-translate into 2,883. Before ay 531, ngayon ay 2,883. Meaning to say, marami pang mga lingwahe na kung saan depende kung anong kultura o anong salita meron ka sa buong mundo, ay meron na pong mga translated na kung saan ayon sa iyong sariling wika. Yung iba naman, sabi hindi ko nga matapos tong Genesis buong Bible pa, di ba? That's why many people are trying to they tried but hindi naman talaga nila nagawa, and yet they stop. When I was nung bago po akong Christian way back 1985, yung pastor ko po, sinabi ko kasi, Pastor, hindi ko po alam kung paano magbasa ng Biblia at nahihirapan po akong intindihin kasi pare-parehas naman po yung kwento. And my pastor said that time, he said, try to read the book of John. Ganon din po ang re-recommend ko sa inyo. Kung hindi nyo kayang basahin o nahihirapan kayo, naguguluhan kayo, try to read first yung book of John. It will help you a lot to know more about Christ. Hindi siya masyadong mahaba, at the same time, it talks about si Jesus at yung kanyang tunay na pag-ibig sa ating lahat. Pang-apat, ang sabi nila, boring. Di ba? Boring ito. Pero sabi nga, kung love letter ito ng Panginoon, syempre, kung ang sinisinta mo ay gusto mo laging makita at marinig, gayon din po ang Panginoon. This is His love letter for you and for me. Gusto ng Panginoon, i-reveal niya yung kanyang sarili sa iyo. At makikita mo ito sa Biblia. At pinili ka niya, kapatid, upang ipakita ang kanyang sarili sa iyo, ang kanyang karakteristik, ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan through His Word. Kaya hindi siya boring. Ang iba naman, hindi naman talaga nila maintindihan. That is why, sabi nga, we need the empowerment of the Holy Spirit para po maintindihan natin ito, dahil ganang atin, hindi po talaga natin kayang intindihin. Kaya naman sa Biblia, we encourage everyone to read our Bible and join po sa life group, dahil makakatulong po yung grupong ito, or doon sa ating discussion question every Friday pagkatapos po ng service. Dahil dito ay may mga kapatid na kasama tayo na, okay, gayon pala yung ibig sabihin ng pag may mga tanong na nasasagot. Hindi mo kaya talagang sagutin mag-isa. Ask the Holy Spirit and join sa life group, join sa discussion question, dahil makakatulong po ito ng malaki sa inyo. Amen. Okay, punta tayo ngayon sa kasunod, sa pang-anim na dahilan. Bakit hindi nagbabasa? Sabi nila, yung Bible naman is full of errors. Sa totoo lang po, yung pong margin of error sa Biblia is less than 1%. So hindi ito magbibigay sa iyo ng confusion, dahil yung less than 1% na ito ay na kung saan ay pinag-aralan ng maraming tao at marami pong mga artifacts at marami pong mga evidence that Bible is yung every word of God ay nagpapatunay na ito po talaga ay totoo. Yung iba naman sabi, I don't have time. Pero pagdating sa Facebook, ang tagal, no? 30 minutes, 60 minutes, nasa simbahan na, browse ng Facebook. Yung ba yung walang time? So, I don't have time. So, parang hindi naman yata totoo. Why not set aside at least 10 minutes po to read the Bible? Alam niyo po, one time ay maraming tao ang nagsabi na,
if you are going to read the Bible, yung audio Bible, together with your Bible na parehas ng version, kung babasahin mo po ito, sa totoo lang po ay aabutin to ng 10 to 15 minutes. Why not set aside 10 to 15 minutes every morning? O kaya sa gabi bago matulog to read your Bible. Marami tayong oras. Ayaw lang nating maging intentional. At ang iba sabi nila, the Bible doesn't work for me. Pero sa totoo lang po, ang Biblia po ang siyang may kasagutan sa lahat ng ating sakit, lahat ng ating nararamdaman, lahat ng ating tanong, at kadalasan kapag kung kailan tayo parang nahihirapan na. And that is the very time to invite Christ into your life. Okay? And it will give us lots more of encouragement. Kung ayaw nyo namang basahin yung John, I would recommend yung basahin po natin yung one chapter ng Proverbs every day. Kahit isa lang muna. Okay? So, pampagana, kumbaga. One chapter ng Psalm and one chapter ng Proverbs every day. Okay? In 30 days and few days, matatapos po natin ito. Sabi nila, yung Bible naman daw is outdated. Hindi naman po talaga totoo dahil ang Panginoon po ay nagsabi na yung kanyang salita kailanman ay hindi kumukupas. Yung iba naman talaga, I just don't want to. Ayaw lang po talaga. At kung yung taong ito ay patuloy na lagi natin sinasabi, the moment that you stop praying, ito na yung sinasabi mo, Lord, hindi kita kailangan. The moment you stop reading, ito naman yung time na kung saan nananangan ka na sa sarili mong lakas at talino. The moment that you stop praying and talking and reading the Word of God, delikado tayo rito. This is the moment also na mag-give in tayo kadalasan doon sa pleasure of sin. Mga kapatid, 10 reasons that you are not reading your Bible. I would say, why not go back to the cross? Okay? Okay, sabi nga dito sa ating kasunod na slide, why do people read the Bible? Bakit naman nagbabasa ng Biblia ang iba? Sabi doon, reading the Bible is how you learn who God is. Pag nagbasa ka po ng Biblia, dito mo makikita sino ba talaga si Jesus, ang Diyos, ang banal na Espiritu. Yung Bible po is contained ng kanyang love letter sa iyo at sa akin. His message about life, about relationship, about family, about work. Meaning to say, ang Biblia, it will give meaning to your life. Amen? Pangalawa, the Bible contains accounts of God interacting with people. Dito sinasabi natin, it shows God cares for humanity. And also, Bible explain clearly kung paano ka magkakaroon ng tamang relasyon sa ating Diyos. At ang Biblia po, it hold knowledge about truth and hope for everyone. Mga kapatid, sabi nga, you do not have to be a Christian to benefit from reading the Bible. God made it so that anybody can read it. Anybody. Kahit sino ka, kahit anong relihiyon at sekta ka, the Bible is open and free for you to read. Sabi doon, God's abiding word. Alam natin na ang Biblia is powerful and impactful. Okay? Maraming Biblia, o maraming, it sold more copies than any other book. Siya na yung may pinakamaraming na-imprenta at naibenta at nai-print. Okay? At the same time, part ng Bible ay na-translate into 1,500 languages. At marami pang mga language na kung saan ay nagpapatuloy na ginagawa. At marami nga sabi doon, tinanong yung 6 in 10 Americans say that their interaction with the Bible has changed their life. Tanungin natin yung mga katabi natin, yung kasama sa simbahan, yung pastor, o kung sino man. Pag binasa mo ba yung Biblia, ay totoo bang nagbabago ang buhay? Ikaw at ako, kapatid, ang magandang patotoo. That the moment that we read our Bible, alam natin, it will change our life. It was completed 2,000 years ago. At maraming pagkakataon na kung saan ay patuloy na sinisira, tinatapon, sinusunog, pinipilit na ibaon sa limot ang Biblia, but it stood the test
of time. Sabi nga doon sa Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Okay. At dito pinapakita natin po mga kapatid that the Bible was inspired by God and dozens of authors na kilala ang Panginoon and they followed Him. Ang Biblia po ay merong 66 individual books sa Biblia. At dito po ay naisulat sa maraming genre, narrative story, history, proverbs, prophecy, law, genealogy, personal letter, and poetry focus on worship, romantic love, at yung paghihinagpis o yung mourning. Yung unang 39 books ay gawa na nakikita po natin sa Lumang Tipan. Dito ay pinakita kung ang pangako ng Panginoon sa bansang Israel, at sa kabila noon ay nagre-rebelde naman ang bansang ito sa ating Diyos. At yung 27 books, okay, ay makikita natin ito sa New Testament na kung saan ipinapakita yung pong account ng life ni Jesus, His life, His death, and His resurrection. Kaya nga mga kapatid, sa Biblia ay makikita natin yung pong redemptive work of God. Yung plano po ng Panginoon na tayo ay ibalik sa ating dating estado na malapit na relasyon sa Diyos. At makikita po natin sa bawat libro po ng Biblia. Okay? Makikita po natin kung paano yung isang plano ng Diyos na i-rescue po ang broken people, broken family, broken nation, patungo po sa restoration po ng relationship sa ating Panginoon. And this evening, okay, tignan natin, why should I read the Bible? Why should I read? Sabi doon, the historical and cultural significance of the Bible makes it worth reading. But truly, this is the least reason you should read it. More importantly, the Bible has the power to make a direct impact on your life today. Read your Bible. And here are some, this time ay 4 lamang po na benefits at ipapatuloy po natin sa mga darating pong linggo o every Thursday, 3 Thursday pa, yung mga karugtong po nito. Pag-usapan natin ito. Maikli lang po yung ating devotion. Importance of reading the Bible, it reveals His character. It gives instruction for daily life. It teaches how you to pray, and it explains the gospel. Isa-isahin natin. Sabi doon, the importance of reading the Bible, it's how God revealed Himself, His character to you. Sabi po doon sa Exodus 34:6-7. Basahin po natin. And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, is slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of parents to the 3rd and 4th generation. Sa talata pong ito, pinapakita that ang Panginoon po ay punong-puno po ng pasensya sa ating pong pagre-rebelde sa bansang Israel. Pinapakita dito yung pagmamahal ng Diyos, yung kanyang love, yung kanyang kindness, at the same time, yung kanyang justice and wisdom. Alam natin that God is all-knowing and the creator of all. At ipinapakita po sa Biblia, it describe yung kanyang characteristic that He, God, can understand us. Naiintindihan niya tayo dahil siya po yung lumikha sa atin. The Bible is primarily about the story of God's goodness. Tama? His faithfulness, His love. At dito pinapakita na when you and I read the Bible, dito tayo nagkakaroon na kung saan yung pong kapayapaan at the same time, sa buhay natin ay parang nagkakaroon tayo ng bagong pananaw tungkol sa ating Diyos. We need to read the Bible. As we continue to read the Bible, dito natin makikita yung main character ng Biblia, si Jesus. At dito natin makikita that God is always God. Ganun po kabuti ang Panginoon. Pangalawa,
Yung benefits po nito, yung importance, it gives instruction for daily life. Sabi doon sa 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. 2 Timothy 3:16. Alam natin na yung Biblia ay puno po ng practical wisdom for life. Especially if you're going to read Proverbs. Especially doon sa New Testament, makikita natin dito that yung pong writers, okay, gusto nila yung kanilang reader ay maintindihan ito kung paano sila dapat mabuhay sa plano po ng Panginoon. Sa Biblia, makakakaroon tayo ng information that will help us to figure out kung paano maging magulang, kung paano maging anak, paano maging successful sa marriage, kung paano natin i-approach yung mga amo natin, yung ating trabaho, how to care for family members, how to forgive, and how to love. Nakikita lahat yan sa Biblia. At sabi nga, even doon sa specific na culture or situation po ng isang tao o ng isang bansa, dito natin makikita that God has a specific answer as well sa lahat ng ito. Okay? At dito natin makikita that as we continue to read our Bible, it will light our path at makikita natin kung ano at paano tayo dapat mabuhay. Pangatlo, gaano ka-importante ito? It teaches us how to pray, di ba? Pinaalam natin yung Luke 11, di ba? Yung 1 to 4. Sabi nga doon, this is how you pray. Pinakita rito. Sabi doon, he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come, give us each day our daily bread, forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us, and lead us not into temptation. Ito yung lugar na kung saan yung isang tagpo na si Jesus ay nananalangin sa isang lugar at nung siya ay matatapos na, sabi nung kanyang mga disciple, Lord, Jesus, Panginoon, turuan mo naman po kaming mag-pray. Ito yon, sabi niya, this is how you pray. Parang ito yung guide how to pray. Alam natin na yung Biblia ay makikita natin dito yung recollection ng prayer ni Jesus. At the same time dito makikita natin in any situation, okay, sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, Jesus wanted to talk with God about his follower. Gustong-gusto ng Panginoon ni Jesus na kausapin ng Ama sa kanyang mga disipulo. He really prayed for them one by one. At the same time, kung si Jesus ay ipinapanalangin yung kanyang disipulo, yung kanyang mga follower, why not also us pray for our church, our leader, our churchmate, our family? Dahil dito, pinakita ng Panginoon yung pong paano tayo mananalangin. At yung panalangin po, sa totoo lang, ito po yung when you pray, you are bringing request to your God. As we continue to pray, merong word na yung joy, yung acronym. When you pray, pray to Jesus, exalt His name. And then intercede to other, yung O. And yung Y, pray for yourself. Kung gusto niyo po nung ganong way o guideline po, how to pray. Yung joy, Jesus, other, you. Okay? At pang-apat, sa panghuli po, sabi doon, it explain the gospel. John 3:16, di ba? Alam natin ito, God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. At makikita natin sa Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang regalong handog ng Diyos ay buhay na walang hanggan na makikita natin ito sa ating pong Panginoon. As we read the Bible, ito po ay punong-puno ng kwento ng Panginoon. Even though people, yung kanyang nilikha, sobrang dear tayo sa Panginoon. We are created according to His image. And yet, God continue to love us. He wants to restore our relationship with Him.
The Bible is full of story of Jesus. And as we continue to read our Bible, dito natin makikita yung tunay at tapat na pag-ibig ng Panginoon sa atin. So ito po yung apat na importance. It's how God reveals His character. It gives instructions to daily life. It teaches you how to pray, and it explains the gospel. If you want to continue or learn more about the importance of Bible reading, see you po next week. At itutuloy po sa atin ito ng mga kapatid. For the meantime, yung apat na yun po muna yung ating pag-uusapan. Tayo manalangin. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat Panginoon pagpapakita mo sa amin how good and great you are. Lord, give us hunger and thirst to read your word. At alam namin, Lord, the more we know you, the more we love you, the more we love you, the more we want to obey you. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa. Alam namin po, Panginoon, that you will help us, empower us, and continue to guide us po sa iyong mga salita. Sa iyo po ang lahat ng papurit. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa lahat po ng mga bago pa lang nag-join, okay, meron po tayong acronym na sinusunod sa ating pong corporate prayer, yung ACTS. Adoration, Confession, Thanksgiving, and Supplication. We will be having our slide. 2 minutes po kada slide. Yung pong ipapakita natin sa screen, it's only a guidelines lang po. Yung parang prayer points. So, kapag ito po ay from time to time, tingin po kayo sa screen para mabigyan namin kayo ng guide kung ano po yung susunod na prayer points na ipapanalangin natin. And if you have your prayer request, personal man o hindi, if you like to share it, share po niyo po sa amin sa ating pong Facebook page, sa amin pong group chat, and message us po kung gusto niyo pong mag-join sa ating pong mga GC para po sa mga prayer request. Sige po, tayo po ay magpanalangin at patuloy na lumapit sa presensya po ng ating Panginoon.
Praise God. Purihin ang Panginoon. Bago po tayo mag-closing prayer, we would like to invite everyone po. Kindly post or send us your prayer request and we love to pray for you. And then tomorrow po, we will be having our worship service at exactly 10 o'clock po. Kindly prepare your elements. We will be having our Lord's Supper. Okay po? And kindly pray for me din po para akong tatrangkasuhin and I need your prayer as well. Shall we close in prayer? Heavenly Father, we thank you, we worship you, we glorify you. Sa lahat, Panginoon, ng mga kapatid na nabanggit sa aming pong listahan, nakikiisa kami, Panginoon, sa panalangin at abutin mo nga po ito, Panginoon. Sa mga may karamdaman, kagalingan po ang aming inihiling. Sa lahat ng may problema sa pamilya, sa lahat, Panginoon, na may problema sa financial, sa lahat ng may problema, Panginoon, sa trabaho, at sa lahat, Panginoon, ng area ng life ng mga kapatid. Lord, nakikiisa po kami. At dumadalangin pagpalain nyo nga po ang lahat ng kapatid na nag-join sa amin sa gabing ito, sa mga manonood pa. May you continue to bless them, O God. Ikaw po ang aming pinapasalamatan at tinatagubi din po namin sa iyo ang aming gawain para bukas. Lord, we bring back all the praise and the glory to you. Ito po ang aming dalangin ng may pagkapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po mga kapatid. Magandang gabi at purihin po ang Panginoon. Salamat po.